Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Malinaw po ba ang aking pagsasalita? Naririnig niyo po? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin ko sana, Poong Jesus Nazareno. Wala na pala ako sa Quiapo. Kasi nung dalawang beses kong bali ito na po yung pangatlo. Yung dalawang beses ko pong pagdalaw dito, kasama ko po ang Poong Jesus Nazareno. Pero ngayon, sa pangatlong pagkakataon, salamat po sa inyong pag-imbita na making kabahagi ng pagnonobena para sa kapisahan ng Mahal na Birhen ng Solidad. So ngayon, ang kasama ko po ay ang Mahal na Birhen ng Solidad. Dahil mula po sa Quiapo, ako ngayon ay naka-assign sa simbahan ng Nuestra Señora de la Soledad. Doon po sa may Divisoria. Nasa dulong bahagi po kami ng Divisoria at napakaliit lang po ng aming simbahan. Yung tahanan ng Mahal na Birhen, kung paanong yung tahanan niya mismo doon sa Nazaret na napakaliit, ganun din po ang tahanan ng Mahal na Birhen ng Soledad dito po sa Manila, doon sa Divisoria. Marahil, katuwang ang Mahal na Birhen na nagpapaalala sa atin na wala naman po sa liit, wala sa laki, ang nung tayong makinig. Sabihin nyo nga po sa katabi natin, inimbitahan si Jesus ng mga pariseyo doon sa kanilang tahanan. Ang mga pariseyo po, ito yung mga scholars of the law. Sila po yung gaya ng dinescribe nung panahon ni Moises. Pero doon, nagtanong ang mga pariseyo kasi akala nila malalampasan nila si Jesus sa kanyang karunungan. Kaya ginamit nila kung saan sila magaling, kung saan sila expert. Kaya yung tanong ng mga pariseyo kay Jesus, ano ang pinakamahalagang utos? Tanungin nyo nga po yung katabi ninyo kung ano ang pinakamahalagang utos. Pag hindi po nakasagot, pektusan nyo po. Nali. So pareho kayong magpepektusan. Ang dami na nating batas. Ito yung basic, ito yung foundation na kailangan alam ng lahat. Bago ka magmalaki na alam mo na lahat o marami kang alam, tiyakin mo muna kung alam mo ang dalawang ito. Una, ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong lakas, buo mong kaluluwa, buo mong pag-iisip. Siya lang muna, unang-una sa lahat, kasi kapag sinunod mo ang Diyos, inibig mo ang Diyos, kayang-kaya mong ibigin at sundin ang lahat.
Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Kaya kung paano mo pinahalaga ng sarili mo, ganun mo din dapat pahalagahan ang iyong kapwa. So, okay ang galing So, anong pakiramdam ngayon ng mga Pariseo? Naungusan na naman sila. Napahiya. Ito, ilagay niyo muna ang inyong mga sarili sa mga Pariseyong ito. Total, nasabi mo, magaling ka, di ba, no? Nagmamagaling ka, Ipinagmamalaki mo kung ano man yung mayroon ka. Sige, ilagay muna natin. Kasi kahit ako, no, ilagay muna natin dito. Anong mararamdaman mo kapag sinabi ni Jesus sa mga taong... Okay. Pero ang sabi niya, sundin ninyo ang kanilang inuutos, ang kanilang itinuturo. Kasi tama yon. So ibig sabihin, hindi sinasaklawan ni Jesus yung authority nitong mga tagapagturong ito. Kinikilala rin niya, nirerespeto pa rin niya kung ano yung katungkulan ng mga Pariseo. Malinaw pa po? Yan. Masakit no nasabihin at ipamukha sa kanila na kayo, magaling lang kayong magsalita, pero pahirap kayo. Utos lang kayo ng utos sa tao, sundin to, sundin yon, bawal yan, bawal to, pero kayo mismo ang sumusuway, kayo mismo ang hindi gumagawa ng inyong mga sinasabi. Ano ba yung mga ginagawa nitong mga ito? Sabi ni Jesus, mahilig silang magbigkis ng mga mabibigat na dalahin, pero hindi naman ipinapapasan sa iba. Mahilig silang magsuot ng mga mahabang damit, may laylayan, para sila pagpugayan ng mga tao, para sila palakpakan ng mga tao. Gusto nila lagi yung mga nasa liwasang bayan. Gusto nila lagi mga special treatments sa kanila. Huwag daw natin itong gagayahin. Mahirap po yung magsi-self-proclaim influencer tayo. Magaling lang magsalita, pero hindi nakikita sa gawa. Ayaw ni Jesus noon. Hindi yon mabuti, hindi yon nakakatuwa. Minsan yung meron tayong self-entitlement na tinatawag, na dahil graduate ka, dahil manager ka, dahil boss ka, dahil magulang ka, dapat gawin ito. Teka muna, kailangan natin munang suriin yung sinasabi ko ba ay nakikita sa gawa. Kaya di ba, mas matinding hamon sa aming mga pari. Mayroong mga pari na sinasabing, ang galing mo namang mag-homily, ang galing mo namang magsalita. Pero bakit walang nagsisimba sa simbahan? Bakit nawawala yung mga tao? Kasi naiiskandalo ang maraming tao. Dahil pagdating dito, ang galing ko lang magsalita, pero paglabas dito, iba yung buhay ko. Pagbaba ko dito, maririnig ninyo, nagmumura ang pari. Paglabas dito, makikita ninyo kung saan-saan naglalamyerda ang pari. Tapos pagdating dito, sasabihin namin sa inyo, magpatawad kayo, mamuhay kayo ng simple. Paano kami susundin ngayon? Kaya naintindihan ni Jesus yun. Mahirap yun. Although, ang sabi ni Jesus sa mga tao, huwag niyong gagawin. Ibig sabihin, sumunod pa rin kayo sa utos. Pero may sarili kayong pag-iisip. Gagayahin niyo ba yung mali?
Sa mga magulang po na naririto, naiisip nyo ba minsan kung bakit hindi kayo nakaka-impluwensya sa mga anak ninyo? Mas nakikinig ang mga anak ninyo sa social media, sa mga iniidolo nilang, mga influencer, mga vlogger. Sa mga magulang, bakit nahihirapan? Nahihirapan silang sumunod sila sa inyo, pasunurin ninyo sa inyong sinasabi. Baka lang, no? Isang paanyaya at paalala na suriin ninyo. Paano sasabihin ng tatay sa kanilang mga anak na lalaki, "Nak, huwag kang mambababae. Ikaw mismo, ang dami mong kachat. May asawa ka na, may edad ka na, nakikipag-chat-chat-chat ka pa dyan." Paano mo sasabihin sa iyong mga anak na, "Anak, masama ang manigarilyo"? Ang hirap, alam nyo, doon sa amin, sa Divisoria, imagine niyo na lang po, no? Doon sa amin, yung mga bata, ang lulutong magmura. Paano matitigil magmura? Kapag sinasaway ng matatanda, mura din. So paano natin, nahihirapan, paano huwag kayong magmumura. Ngayon, kinakanta na, di ba, sige, tuloy nyo. Pepektosan ko kayo. Nagiging normal, ginagawa na natin normal yung mga hindi dapat. Kasi nga, ginagawa natin . Paano natin tuturo sa mga kabataan? Huwag muna kayong magtalik, magpakasal muna kayo. Yung mga magulang, hanggang ngayon, ayaw magpakasal. Paano sila maniniwala ngayon sa sakramento ng kasal? Mas naniniwala pa sa divorce. Muna tayo magpakasal kasi maghihiwalay din naman tayo. Kasi yung mga magulang natin, hiwalay din, di ba? So maghihiwalay din lang naman tayo, huwag na tayo magpakasal. Kaya ang mahal na Birhen ng Solidad, no? Tingnan nyo nga po ang mahal na Birhen ng Solidad, no? Lagi na nakaganon kasi. Para bang nalulungkot na lang. Kasi nakatingin sa inyo, no? Itong mga naku, hanggang kailan kaya sila makikinig kay Jesus? Mahirap po yung tayo, no? Tinatawag natin mga sarili natin, mga deboto, nagdidebosyon sa mahal na Birhen ng Solidad. Nakaka-impluwensya ba sa atin ang mahal na Birhen ng Solidad? Kailan ang fiesta? Sa 12. Next week, no? Magkakandirit na naman kayo, no? Kasi meron din sa amin, yung manto, yung karakol, no? Tandaan ninyo, hindi lang kayo deboto, hindi lang kayo nagdidebosyon. Meron kayong responsibilidad. Alam ng mga tao, alam ng kaibigan ninyo, alam ng kapitbahay ninyo, nagdidebosyon ka sa mahal na Birhen ng Solidad. Be responsible. Lalo na kami, mga pare. No? Hindi ko ini-exempt yung sarili ko, no? Be responsible. Mag-ingat sa mga pinopost ninyo sa picture, sa mga social media, kung paano kayo nakikipagsagutan, paano kayo nagko-comment, na hindi ka naman kailangan mag-comment, pero comment ka ng comment, nakikisaw-saw ka, nakikisali ka. Share ka ng share, pero deboto ka ng mahal na Birhen ng Solidad. Sa mga lingkod ng simbahan, taga-simbahan tayo. Alam ng mga kapitbahay ninyo, taga-simbahan ka. Huwag kang manguna sa tsismisan. Kasi doon sila naiiskandalo, doon sila lumalayo. Paano mo ngayon tuturuan? Nawawala yung credibility natin para magturo, para mag-influence sa magandang bagay.
Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, kaya mo yan. Kaya naman yan, no? Kailangan mo lang talaga medyo mag-ingat, no? Dati po, bago po kasi ako naging pari, nagtrabaho na po ako ng 10 years. 10 years. So, ibig sabihin, meron na akong lifestyle noon. Pero ngayon, dahil, ewan ko ba, nauso tong social media, mas malawak yung nakakakilala sa mukha ko. No? Hindi na pwedeng basta-basta kung saan ako pupunta. Hindi rin pwedeng basta-basta kung anong bibitawan kong salita. Hindi ako pwedeng basta magalit o magmura. Kailangan sinusuri. Kasi mahirap sabihin sa inyo, ako mismo nahihirapan din, na magsalita na alam kong nahihirapan din akong gawin. Yun nga lang may katampuhan ka, may kagalit ka sa parokya, tapos magmimisa ako, tapos nandiyan dyan. Ang hirap kaya. Ang hirap kaya. Pero yun nga, no, laging may paalala sa Jesus. Laging may paalala. At yung challenge, nandoon yan, di yan mawawala. Pero tandaan ninyo, sapat, ang inyong mga magulang, ituloy mo lang. Kasi isang araw, magiging magulang ka rin. At maintindihan mo yung struggle, yung dinadanas niya na gusto naman talaga niyang maging mabait. Gusto naman niya talagang ipakita sa gawa yung kanyang sinasabi. Naririyan po ang mahal na birhen ng solidad na laging handang umagapay, tumulong, umalalay sa atin para nang sa ganon, maipakita talaga natin sa gawa, hindi lang sa salita, ang mga utos ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,